Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating segment, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, gumawa ako ng segment na ito kasi maraming nagtatanong sa akin, araw-araw, Attorney, anong take mo dito sa isyong ito? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Para isahan na lang ang paliwanag ko sa mga nagtatanong sa akin kung anong take ko sa issue, sa pangyayaring ito na ang segment, Ang Take Ko. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel kung saan mapapanood nyo ito, Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa aking Attorney Ricky Tumutorgo Facebook or Meta page, follow na po kayo. Para regular ninyong nasusubaybayan araw-araw, abangan po ninyo ang Take Ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. O mga kabunyog, si Bato de la Rosa, talagang hindi na nahiya itong si Bato de la Rosa. Mga kabunyog, hindi na nahiya. O anong sabihin na natin? Direkta na, sabihin na natin, walang hiya. Walang hiya na talaga itong si Bato de la Rosa. Imagine niyo mga kabunyog, sumulat kay Senate President Soto, nagpapaalam na kung pwede daw magamit ng kanyang pamilya yung mansion ng Senado doon sa Baguio City. O mayroon palang mansion doon ang Senado. Siguro, pag nagbabakasyon doon ang mga senador, ayun, ginagamit nila yon. Senate mansion. Doon sa Baguio, syempre malamig doon. Kaya kung pagbabakasyon, kung gustong mag-meeting ng mga senador doon, sabay bakasyon na, mayroong Senate mansion doon. Mayroong palang ganon, no? Ang alam ko lang na mansion doon yung ang alam ko mayroong doon yung mga yung Korte Suprema. Kasi may panahon na nagsesesyon doon ang Korte Suprema. Pero yung pala ang Senado, mayroon din Senate mansion. O ngayon, ang ginawa ni Bato de la Rosa, sumulat kay Soto sa Senate President sa pamamagitan ng Secretary ng Senate, si Mark Lian Rumindosa ba yun? Ngayon, ano ang laman ng sulat? Nagpapaalam si Bato na kung pwede magamit yung Senate Mansion doon sa Baguio City ng kanyang pamilya. Kasi mayroon yatang golf tournament doon. So manunood yata yung pamilya niya. Ewan natin kung nandun din si Bato. Basta, nagpaalam ang opisina ni Bato, official yung sulat, may letterhead ng office ni Senator Bato de la Rosa, pinareceive sa secretary ng Senado, at ang laman ng sulat ay nagpapaalam na kung pwede magamit ng pamilya niya ang mansyon ng Senado doon sa Baguio. Wow, matindi, ano? Present ka, hindi ka nagtatrabaho mula November, tapos ngayon may gana ka pang gumamit ng pag-aari ng Senado. Hindi lang naman yung pag-aari ng Senado, pag-aari yan ng sambayanang Pilipino. Tapos, hindi ka nagtatrabaho, absent ka, ilang buwan na. Tapos may gana ka pang magpaalam na kung pwede magamit yung Senate Mansion ng kanyang pamilya, Talagang walang hiya na itong si Bato de la Rosa. Tatak Duterte talaga, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Mabuti na lang, ang latest na balita, denied. Hindi pinayagan ni Senate President Soto. Tama lang yun. Kasi kung pinayagan niya yun, kaliwat kanan ang bati ko sa kanya sa Senate President. Kaya mabilis din naman kaagad, nag-decide kaagad si Senate President Soto, denied. Pero lumabas na yung balita na yan, naka-post pa sa social media yung formal na letter ni Bato. Nabasa ko nga yung sulat eh. Kaya lang alam nyo, kung may hiya ka, may delikadesa ka, hindi ka gagawa ng ganun. Ang ginamit na rason ng Senado, bakit hindi pinayagan? Dahil dapat daw kasama yung senador. Pangalawa, rini-repair daw kasi yun. So nakakuha ng rason, Nakakuha ng rason ng Senado. Hindi pa, ang rason talaga doon, hindi ka na nga nagtatrabaho.
Ilang araw, ilang buwan ka ng absent, tapos may gana ka pang gumamit ng ano, ng, ng building or ng mansyon ng Senado na pag-aari ng sambayan ng Pilipino. Ay matindi, walang hiya talaga. Walang hiya. Ang tindi, mga kabunyog, mga kababayan. Imagine niyo 'yan. Kung may delikadesa ka at may hiya ka, hindi mo gagawin 'yun. Hindi mo gagawin 'yun. Ay kaya lang wala nga. Anong magagawa natin? Wala ngang hindi nga nahiya. Wala ngang delikadesa. Oh, kaya ngayon, pinagpipiestahan sa social media 'yun. Hmm? Buti na lang kaagad-agad nagdesisyon ang Senado. Denied. Oh, denied. Tama lang. Ay kasi kung pinagbigyan niya ni Senate President Soto, batikos siya diyan. Kaya lang ang nakakaano diyan, mga kabunyog, yung isipin mo lang, may gana ka pang sumulat ng gano'n? May gana pa? Meron kang may kapal ka ng mukha. Oh, ang kapal talaga ng mukha, ano? Ah, 'Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Saka kinumpyut yung sweldo ni Bato, grabe na. Yung sweldo ni Bato sa loob ng 4 na buwan na absensya, 1.3 million yata 'yun. Ha? Grabe 'yun, mga kabunyog, mga kababayan. Siniswelduhan, siniswelduhan. At hindi lang siniswelduhan, yung mga staff niya may sweldo rin. At hindi lang 'yon, may budget yung opisina niya sa operations. Dapat talaga na ito, dinidesisyonan na ito ng Senado, hindi puwede ito. Hindi na puwede 'yan. Siniswelduhan mo si Bato, siniswelduhan mo yung mga staff niya, tapos nire-release pa ng Senado yung operation budget ng opisina niya. Tapos ngayon may gana pang gumamit ng mansyon ng Senado sa Baguio kasi gagamitin ng pamilya niya. Wow! Ang tindi mo, boy. Ang tindi mo, Bato. Ha? Ha? Ang kapal ng mukha ni Bato, sintigas ng kanyang sintigas ng kanyang ulo. Hindi, nakakaano lang, mga kabunyog. Ang malinaw dito, ang nare-reveal talaga dito, wala silang konsepto ng delikadesa. Wala silang konsepto ng pananagutan. Kasi para sa kanila, okay lang. Okay lang ba 'yun? Okay lang ba na hindi ka nagtatrabaho, absent ka ng 4 na buwan na, tapos gagamit ka ng mansyon ng Senado? Hindi pa siya, pamilya niya. Wow! Ay, mga kabunyog, sana magising na tayo. Sana magising na tayo sa mga ganitong pangyayari. Ay, 'di ba ang tindi? Ha? Ito, tanggap na ni Roque na 'di nalalaya si Duterte. Ayun. Mayroong vlog si Roque. Sabi niya, sa kasaysayan daw talaga ng ICC, wala pa diyan na nakakulong sa kasong crimes against humanity na napalaya. Wala pa 'yan. Kaya sabi ni Roque, mangiyak-ngiyak si Roque, alam niya na daw 'yan, hindi nalalaya si Tatay Digong nila. Tanggap niya na daw 'yan. Kasi sa history nga ng ICC, wala pang nakalaya sa kasong crimes against humanity. Wala. Kaya mabuti nang 'wag nang umasa. Tanggapin na ang katotohanan na posibleng doon na mamatay si Duterte. Malaki naman talagang posibilidad. Unang-una, matanda na si Duterte, may mga sakit na. Tsaka ang hearing lang ni Duterte ng kaso niya, aabuti ng ilang taon 'yan. Hindi pa nga lumalabas yung desisyon ng ICC kung confirmed ba yung charges at magpo-proceed na sa trial. 60 days pa 'yon. Within 60 days. Pagkatapos niyan, pag naglabas ng desisyon ng ICC na confirmed yung charges at magpo-proceed sa trial, mayroong mga 6 to 8 months pa na paghahanda ng mga ebidensya, testigo bago mag-start ang trial. Yan, matagal. Tapos yung trial proper, ilang taon din yan. Hindi kakayaan, mabilis na ang 3 taon yan. Kaya tama si Roque, na yan? Sabi niya, tanggap na niya, na kahit daw si Duterte, tanggap niya na yan.
na wala na, walang pag-asa ng makalaya. Ito namang si Kaufman, nagbibigay pa ng false hope. Motion siya ng motion, request siya ng request, interim release, kahit daw alam niyang i-de-deny, request lang ng request. Ah, anyway, wala naman sa kanyang nagbabawal. Ah, anyway, ito mga kabunyog, ano kasi talaga, ah, si Roque, tanggap niya na kasi alam niya ang workings ng ICC. Accredited lawyer siya doon. Sabi ni Roque, alam ko yan kasi wala pa. Wala pang nakakulong ng crimes against humanity na napalaya. Wala. Kaya nung una kasi, ano, yung mga DDS supporters, pinagmamalaki nila, makakalaya na daw si Tatay Digong nila. Wala na. Karto na lang yun ngayon. Karto na lang. Kahit nga si Sara Duterte, yung pamilya Duterte, ano na rin sila. Oh, sabi ni Sara, tanggap na nila yan. Si Digong, nung pumasok si Digong diyan sa ICC, 'di ba? Yung last na mensahe niya, sabi niya, magiging mahabang laban ito. Hindi ko alam kung anong mangyari, sabi niya. Pero kung ano man daw ang mangyari sa kanya, tanggap niya na 'yan. Oh. Kaya ano 'yan, mga kabunyog. Kaya itong mga DDS, tanggapin na nila 'yan. Ah, ito kasing mga tulad nito nila Robin Padilla, ah, nagkakalat pa ng false hopes. Wala naman na eh. Mas tama na ang maging attitude nila, tanggapin. Kahit naman maging presidente si Sara, halimbawa lang manalo si Sara sa 2028, mapapabalik ba ni Sara sa Pilipinas si Duterte? Hindi naman under ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC. Ano ba yan? International Criminal Court yan. Hindi yan under ng alinmang gobyerno. Kahit pa ng Pilipinas. Kaya kahit maging presidente si Sara Duterte, kung maging presidente, hindi niya kayang pabalikin sa Pilipinas ang kanyang ama. Anong gagawin niya? Lulusubin nila yung ICC detention facility? Imposible yan. Ah, imposible yan. May nakita nyo noon, yung mga senador nag-pass ng resolusyon. Oh, may resolusyon silang pinas. Oh, ilan ang pumirma doon na senador? 16 yata 'yon. Oh, may nangyari ba? Oh, nakalusot 'yon sa Senado. Oh, kahit nga sila Loren Legarda sumuporta doon, sila Mig Subiri, si Win Gatchalian, yung Tulfo sumuporta doon. Oh, sumuporta sila na i-ano lang daw, i-release na si Duterte, i-house arrest na lang daw. Oh, anong nangyari? Sinunod ba ng ICC? Wala. Wala 'yan. Ang ICC, korte yan eh. At hindi yan under ng alinmang gobyerno. International Criminal Court yan. Kaya kahit manalo si Sarang presidente, hindi niya mapapabalik sa Pilipinas si Digong. Oh. Maliban na lang kung ang ICC na mismo ang magsabi, o granted ang interim release, o yun. Pero kung yung ano lang, mayroon pang mga papirma-papirma yung supporters ni Duterte, kahit pa ilan ang pumirma doon, kahit pa milyon pa, hindi yan. Wala yan. Hindi yan hindi nila kaya yan. Hindi mo mabubudol ang ICC. Hindi mo madadala sa mga drama-drama. Oh. Hindi mo madadala yan sa mga rally-rally nila doon ng mga Duterte supporters. Hindi mo yan madadala sa resolusyon ng Senado. Hindi mo yan madadala sa mga pirma-pirma. Oh, hindi mo yan madadala kahit pa presidente na si Sara. Wala yan. Ano yan? Hindi yan ang ICC hindi nagpapadala sa mga opinyon ng publiko. Hindi yan. Hindi yan nagpapadala sa mga pressure ng publiko. Hindi. O kaya pressure ng Senado ng Pilipinas. Hindi madadala yan. Hindi kaya yan. Kaya tama si Roque. Tanggapin na nila ng mga DDS supporters, hindi nalalaya si Duterte. Maliban na lang kung ang ICC mismo ang magpalaya. Pero yung yung mga dahil sa motion ni Kaufman, dahil sa resolusyon ng Senado, dahil sa signature campaign ng mga supporters, tayo kami naman, wala yan.
Hindi kaya yan. Tanggapin na nila yan. O mga kabunyog, itong si dating Senador Sonny Trillanes, binanatan si Guanzon. Nagiging mainit kasing issue itong terminong kain-suka ngayon eh. Yung kain-suka, inaakusa kasi ng mga DDS na ito daw binubuo o parang pinag-uusapan na alyansa ng Marcos at saka ng mga Pinklawan ay parang ano daw ito, kain-suka. O, sa parte daw ng mga Pinklawan, binatikos mo noon si Marcos, kalaban nyo noon si Marcos, lahat ng masasama sinabi nyo kay Marcos, tapos ngayon, kakainin nyo, ay di parang suka, yung lahat ng sinabi mo noon kakainin, di kain suka yan. Yan yung termino ngayon. Ang akusasyon ng mga DDS, kain suka daw ang mga Pinklawan. O ganun din daw ang kampo ng mga loyalista ng Marcos. Kalaban si Lenin noon, binabati ko si Lenin noon, tapos ngayon makikipag-alyansa, di kain suka rin. O ngayon, ang isa kasi sa mga nagtutulak ng alyansa ng kampo ng Pinklawan sa kaalyansa ng Marcos, ng administrasyon, si Trillanes. Si Trillanes. Ngayon, si Llamas, ganun din. Itong si Guanzon, siya yung nagsasabing kain suka. Ang nangyayari daw, kain suka. Pero ang sabi naman ni dating Senador Sonny Trillanes, mga kabunyog, matindi ang banat ni Trillanes dito kay Guanzon. Ang sabi ni Trillanes tungkol kay Guanzon, sino ba ang kain suka? Sino ba niya ang kain suka? Ang sinasabi ni Trillanes, si Guanzon ang kain suka. Bakit kain suka si Guanzon? Ano yan eh, nasaan na ngayon si Guanzon? Ay nasa Duterte. Ay di ba, dati sinusuka niya ang Duterte. Sabi ni Trillanes, sinusuka niya dati ang Duterte tapos ngayon kakainin niya. Di siya ang kain suka. Isa pang nagko-komentaryo ng ganyan si Llamas, si Ronald Llamas. Sabi ni Ronald Llamas, ang kain suka, yung kinain mo at saka mo yung kinain mo, yun yung pwede mong isuka. Ay dito ang nangyari, sino ba yung kumain sa sino ba ang sumuporta diyan? Ay di ba sila itong si Guanzon, alam naman natin dati ito Pinklawan ito eh. Kakampings ito si Guanzon. Kaya kumbaga kilala ito na noon, nangangampanya kay Leni Robredo. Tapos kalaban nila yung Uniteam. Yan yung ni Guanzon noon. Tapos ngayon bigla nandyan si Guanzon kasama na ng Duterte. Bakit? Alam naman natin ngayon nga lang ka-anunsyo lang doon sa Cebu. May gathering yung mga supporters ng Duterte doon sa Cebu. Inanunsyo na ni Guanzon. Tatakbo siya. Kung mapipili daw siya, tatakbo daw siyang senador sa grupo ng Duterte, syempre. Kaya naman ganun si Guanzon, halos talaga kinain niya na yung suka. Kaya nga ang akusasyon nila Trillanes sa Llamas, ang kumain ng suka si Guanzon. Ano siya eh? Leni siya noon. Nagsasalita pa siya noon sa mga rally ni Leni. Kasi kandidato siya noon, first nominee ng P3PWD. Siya yung first nominee.
Pinagsasalita siya noon sa mga rallies ni Leni Robredo. Kaya nga nanalo yung P3PWD. Kasi nabigyan ng pabor. Kumbaga, ang exposure ng P3PWD, nabigyan yun ng pabor sa mga rallies ni Leni Robredo. Binibigyan ng pagkakataon nun si Guanzo na magsalita. Kaya noon, kalaban niya ang Uniteam. Kalaban niya ang Duterte, ang Marcos. Ngayon, nasaan na ngayon si Guanzo? Sabi ni Trillanes, kung may kain suka dito, it's Attorney Guanzon. Ando doon na siya kay Duterte. That's even worse. Ha? Kumbaga, malala daw yung ginawa ni Guanzon kasi pumunta sa Duterte. Kaya lang, yun na nga. Siyempre kasi, ang ambisyon kasi ni Guanzon, maging makatakbong senador sa line-up ng Duterte. Kasi hindi naman siya nakaupo sa Kongreso kasi yung party list niya nanalo pero hindi pinaupo. Kaya lang, ang maano dito kay Guanzon, ang hindi nagpaupo sa kanya sa Kongreso, sila Topacio at saka si Cardema. Mga Duterte yan. DDS yan. Si Cardema, si Topacio, yun ang hindi nagpaupo sa kanya. Question ni Cardema nung Duterte Youth Party List, ang party list ni Guanzon. Si Topacio ang talagang hanggang Senado, hanggang Korte Suprema. Tapos ngayon, doon siya sasama sa DDS na yan yung sa kanya, ang nagpanalo sa kanya kakampings, Pinklawan. Tapos ngayon, yung nag-traitor sa kanya, ay yung sa kanya, talagang nagpursige na wag siyang makaupo. Hindi naman Marcos eh. Ang hindi sa kanya nagpaupo, sila Duterte, sila Cardema, at saka si Topacio. Hindi ba alam ni Guanzon yun? Hindi ba alam ni Guanzon yun? Sino ang nagpursige sa kanya hanggang Korte Suprema na wag siyang makaupo? Si Topacio. Saka si Cardema. Ngayon, magsasama sila? Di ano yan? Ang dami niya nang sinabi kay Topacio. Ang dami niya nang sinabi dyan sa Cardema na yan, Duterte Youth. Di ano yun? Kain suka din yan. Kain suka yun. Kaya tama sila Trillanes at sila Llamas. Anyway, nag-anunsyo na si Guanzon doon sa pagtitipon ng mga Duterte supporters sa Cebu. Tinanong siya kung tatakbo. Sabi niya, kung mapili daw siya, handa niya daw siyang lumaban, i-reclaim yung Senate seat ng Cebu. Kasi wala na daw Cebuanong senador. Mukhang kiniklaim niya yung sarili niya na may dugok siyang Cebuano. Cebuana. Anyway, ayan mga kabunyog ang bira ni Trillanes at saka ni Llamas kay Guanzon. Okay? Magandang araw sa inyo lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.